Hello mga kalangoy, at eto si Kuya Budong. Gabi na at nagluluto pa rin ng aming baon para bukas. Ano kayang niluluto niya? Wow! Napakasarap naman. Ang adobro ala Kuya Budong. Sarap. Ay, good morning! At ito nga po, maagang gumising ang aming team papunta sa Acropolis North dito sa Cabanatuan City para sa aming day 4 ng aming swimming lesson para sa mga 5 years old and above. So, paano mga kalangoy? Samahan nyo kami sa maghapong ito at tuklasin ang ilan sa aming mga gawain, mga drills na ituturo sa aming mga mag-aaral. Ayan, isang bata, malungkot, naiwan yung kanyang gamit. Wala siyang pamalit, naiwan yung kanyang bag. Isa naman ayun, busy. May nagkakabalahan niya. Anak yung mga pagkain. Habang nag-iintay po kami ng mga estudyante, ayan, at nandito po kami ngayon sa ating venue. Ano gusto? Sobra po ng linis yung ating swimming pool. So good morning po, at nandito tayo ngayon sa Acropolis North, Cabanatuan for our day 4 ng ating swimming lesson. So maya lang po at darating na ating mga learners. So ngayong araw pong ito ay ituturo namin sa inyo ang ilan sa mga basic drills na ginagawa kapag nagsisimula po ang isang nag-aaral na maglangoy. Okay, sa mga ilang sandali lang po at tayo po ay magsisimula na. Sisimulan po natin ang araw na ito sa pamamagitan ng stretching. So napakahalaga po ng stretching sa lahat ng uri ng laro. Kahit sa swimming, ito po ang una naming ginagawa. Ito po ay upang maiwasan ang pananakit ng kalamnan at ng buong katawan ng mga batang mag-aaral maglangoy. Mahalaga rin ang stretching upang maiwasan ang pamumulikat ng mga batang ito habang isinasagawa ang mga drills. Malaking tulong din ang pagkakaroon ng mga batang manlalangoy tulad ng mga miyembro ng Nueva Ecija Blue Shark na katulong namin at katuwang sa pagbibigay ng mga drills at stretching sa bawat araw. Ngayon naman ay dumako po tayo sa program. Ano po ba ang program? Ang program ay ginagawa ng isang coach o isang instructor upang sa ganun ay matukoy ang mga drills na dapat gawin ng mga mag-aaral sa loob lamang ng 1 hanggang 2 oras ng kanilang pag-aaral. Sa pamamagitan din ng program, naiiwasan ang pagsasayang ng oras habang nag-aaral maglangoy ang mga batang ito. Ang program ang nagbibigay ng guide sa bawat isa sa kanila upang malaman nila kung nasaang bahagi na ba sila ng pagsasanay sa mga drills na ginawa ng kanilang instructor o ng kanilang coach. Oh, paano mga kalangoy? Tara at samahan nyo kami sa pagtuturo ng basic swimming at pagbibigay ng mga basic drills para sa ating mga manlalangoy ngayong umaga hanggang sa ating mga klase mamayang hapon.
bago tayo tuluyang magsimula ng ating mga drills ay kailangan muna natin gawin ang bubbling. So sa bubbling, ito po ay ang unang ginagawa na water activity upang sa ganun maging maayos ang paghinga ng ilan sa ating mga mag-aaral. Kukuha po sila ng hangin sa kanilang bibig at ilalabas nila sa kanilang ilong habang nasa ilalim ng tubig. Paulit-ulit lamang po itong gagawin hanggang maging maayos na ang kanilang paghinga. Mainit na po yung lalagpas ng 10:30. Masa-sunburn na po kami pare-pareho dun. Simulan po natin ang ating drill sa pamamagitan ng prone float. So ang prone float ay tinatawag din ng ilan bilang dead man's float or dead float kung tawagin ng ilan. Sa pamamagitan po ng drill na ito ay madali nating matutukoy kung ilan sa mga mag-aaral ang may takot sa tubig. Dito ay inuunat nila ang kanilang buong katawan mula paa hanggang sa kanilang mga bisig nang walang kahit na anong galaw na ginagawa. Panatiliin lamang na nasa ibabaw ng tubig habang isinasagawa ang tinatawag nating prone float. Susunod nating drill ay ang flutter kick. Ito ay katulad din ng prone float. Dito, kailangan din na straight ang kanilang buong katawan, subalit kinakailangan nilang sumipa ng paulit-ulit. Dapat ding mapanatili na hindi baluktot ang kanilang mga tuhod habang isinasagawa ang kanilang pagsipa. Paulit-ulit na paggawa sa drill na ito ay malaki ang naitutulong upang sa ganon ay mapanatili nilang maayos ang kanilang mga binti sa oras at pagkakataon na sila ay sumisipa. Samantala, ang Nueva Ecija Blue Shark ay hinahati ang mga mag-aaral depende sa kanilang kakayahan. Sa bahaging ito, makikita natin na ang ilan sa ating mga swimmers ay ina-assist ang mga batang nasa 5 years old hanggang 9 years old. Samantala, sa kabilang bahagi naman ay may mga nakalaan upang turuan ang ilang mga mag-aaral para sa kanilang advanced stroke tulad ng freestyle, backstroke, breaststroke at butterfly. Taas pa rin talaga. Sa bahaging ito naman, may mga one-on-one session na ginaganap para sa mga batang hirap makapag-adjust sa mga susunod pang mga drills. Ngayon naman, lumipat tayo sa isang drill, ang sculling. So sa pamamagitan ng sculling na ito, maaari nang makalayo ang isang swimmer o isang nag-aaral maglangoy gamit lamang ang kanyang mga paa. Sa pamamagitan din ng sculling, nagiging kumpiyansa at nagkakaroon siya ng malaking tiwala sa kanyang paglalangoy dahil nakakakuha siya ng sapat na hangin sa mahabang distansya ng kanyang paglangoy. Maituturing din na ang sculling ay isang survival skill na maaaring ituro sa mga batang nagsisimula pa lamang ng paglalangoy.
Para naman sa mga batang sanay ng mag-scaling, pwede rin natin silang turuan ng backfloat gamit ang kickboard. Stretch. Ready? Shake. Ready? Jump a little. Gagalingan niya yung mga pambato ko. Oh. Dadadaig tayo ng maliliit na bata eh. We forgot our arms. Ready? Arms. Sundan niyo sa page namin ha. Nagbablog ako doon. Okay. Makikita niyo yung sarili niyo doon ha. Right? Boop. Nasa ulo mo, Ram. Bumagsak ang ulo mo dyan. Nakakababa naman? Hindi takot? Hindi naman takot? 2 hours yan, sir, ngayon. Hindi na po mamimit yung 2 hours. Late po kayong dumating. Pang 9:30 po. 9:30 to 10:30 lang po yung last. Dapat po pag magto 2 hours. Ready! At natapos na naman ang isang araw ng pagtuturo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless!